deserve even all the pleasures I've known. Tell me, what did I ever do that was worth loving you? All the kindness you've shown. Lord, help me, Jesus, I've wasted it, so help me, Jesus, I know what I am. Now that I know that I needed you, so help me, Jesus, my soul's in your hands. Tell me, Lord, if you think there's a way I can try to repay all I've taken from you. And Lord, I can show someone else what I've been through myself on my way back to you. Lord, help me, Jesus, I've wasted it, so help me, Jesus, I know what I am. Now that I know that I needed you, so help me, Jesus. Okay, so welcome sa aton nga programa sa sining gabi mga kabyanan, sa sining nga tion. Magapadayon na naman kita sa aton nga programa diri sa opinion mo i-share mo, no? Kag pasensya na ako mga kabyanan nga dugay nga wala gyud kita ka kuan, no? Ka programa diri sa aton nga opinion mo i-share mo, no? Tungod kay daw tama sa aton kasako mga kabyanan. Pero sa gihapon mga kabyanan, magpadayon kita, no, sa programa naton nga opinion mo i-share mo. So hindi ka mo magkalipat mga kabyanan sa aton nga programa sa sining tion opinion mo i-share mo. Ini ang inyong abyan, si Abyan Donald Martinez. So mga kabyanan, no, magpadayon kita sa aton nga pagtuon sa sining simana na naman, no, kay next week na naman kita magkililita mga kabyanan, no, tungod kay 2 days lang kita diri sa aton sa radyo, no, sa aton nga programa, no, sa aton bugpaw na abyan, no, sa lesson study, no, kag diri sa opinion mo i-share mo, no. So welcome sa aton nga programa. So good evening sa aton da mga kabyanan. Good evening sa aton dra nga mga kabyanan, mo wala gre kita sound audio mga kabyanan sa radyo, no. So good evening mga kabyanan, welcome sa aton nga programa diri sa opinion mo i-share mo, no. Kag magapadayon kita, no, tamyaw naton galida aton mga kabyanan, no, kay Sir Hernando Doron, no, gapamati ni sa aton mga kabyanan, no. Si Ma'am Inday Bienes, no. So good evening sa inyo da, no. So bong man sa kay Rose kag kay Nui Arroyo, no, mga Arroyo family dira sa no, dira sa may Kalipayan, no. So subong man sa kay Lula, kay Nanay Guray, no. So, sorry gid, no, Nanay Guray, no, nga nagapamati gid sa aton, no, gina-invite gani niya kita nga magkadto kag hatag sang mensahe dito sa ila mga kabyanan. So good evening sa inyo da, no, sa mga Duron family, sa mga Bienes family, good evening, no, sa aton nga mga kabyanan da, sa kay Abyan Ed, no, sa kay Abyan Ed dugay na naton nga wala na kaupod si Abyan Ed, no. Abyan Ed, kamusta ka na da, no, do wala kagi kapabatyag, tawag kita sa imo, no, hindi kita ka-contact sa imo, no, siguro lain na imo number, no. So good evening sa imo dira, no, kag sa mga kay kwan kay May Dikinya, no, dira sa may Lawaan nga area, no. So good evening sa inyo da. Ang Diyos magpakamayo sa inyo, no.
kag sa aton pagid-iban nga mga listeners. So, hindi naton matamyaw da, pasensya na kamo, no. Sa mga Esteban family, no, sa kay Type Ranching, mga Reyes family dira, kay Tess Albania Ruas, Ma'am Tess, good evening sa imo dira, no, kag sa subong man sa aton dira nga mga iban pagid nga mga kabyanan dira sa mga Lapatiro pamilya sa Dumaraw, no, may damo kita da mga listeners mga kabyanan, no. Labot pa gani kita sa kwa, no. Labot pa kita sa good evening. Yes, good evening. Good evening, Brother Donald. Sister Bianca. Sino gani ni Leog? Sister Bianca, di ba? Okay. So, dra ka lang, ha? Kay magapadayon kita sa kwa naton. Hatag ka lang galing karon sang imo nga kwa na. Sang insight mo karon sa aton nga pagtuon, no? Okay, stay ka lang dra sa line 2, no? So, ang line 1 naton, bakanti pa mga kabyanan, pwede pa kamo katawag diri sa 0981-410533, no? Kag kung gusto nyo mag-participate diri sa atong nga programa, welcome kamo din mga kabyanan, no? Wala diya sang pinasulabi, no? Ang gusto nga matawag lang ko da si mo karon Ma'am sa Shine, no? O dali lang gid. Pwede ka siguro makatawag kay join kita kay Kwan, no? Sa isa ka nagtawag subong. Ma'am Shine, pwede ka katawag subong, no? Kay akon kay i-connect sa iya. Iupod da ka mo sa isa ka connection doon sa line 2. Sa mga globe, brother? Yes. Okay nang imo globe, brother. After 917. Oo, apan kita sa Facebook, live kita subong sa Facebook. Sige ba. Matawag lang ko sa imo ba niya, globe. Okay. So, amo ina mga kabyanan, no? Live kita guys sa atong Facebook. Liog na lang ko mga kabyanan, ikuan naton i-follow nyo na lang na aton Facebook page, no? Kaya ng aton Facebook page mga kabyanan, amo niya ang aton nga official nga page, no? There is sa Facebook. So ining Revelation Ministry Abyan, no? Okay, so dali lang gid sabto naton. Yes. Yes, Brad. Ako na ni Brad. Okay. Pero pwede ka mo join karon dra ni Ma'am Jen, no? Ni Abyan Jen. Okay. So stay tuned ka lang dra, no? Kay base kung may mga Facebook ka mo dra, pwede ka mo kabukas diri sa Revelation Ministry Abyan nga Facebook page. Kag ikuha na lang, i-share niyo na lang ini mga programa naton, kag i-invite niyo sila nga mag-like sang aton diri or mag-follow sa aton nga Facebook page. Para ining aton nga mga programa makita nyo na dira sa aton nga Facebook page. Dira sa YouTube, amo man ang mga kabyanan, no? May ara kita YouTube account. Pag dira sa YouTube account naton, makuan ina nang tawag sini may ara makita dira nga dali lang kay ibanan tang aton sounds to tama ka baskog mga kabyanan para mo wala kita operator, no? Kita lang ang nag-operate diri sa aton kagalingon. Okay, ara na. So, sa aton nga YouTube channel may ara kita dira nga kwan, no, nga YouTube channel, no. Ang YouTube channel naton amo man na ang Revelation Ministry Abyan, no. Revelation Ministry Abyan sa gyapon, i-type na sa YouTube, no, ang Revelation Ministry Abyan, no. Kag i-like niyo lang da, i-subscribe dira mga kabyanan. To i-click niyo da ang bell, no, dira sa aton YouTube. Kay gamay pa lang dra daw 60 pa lang 61 pa lang aton dra nga kwan mga kabyanan, no? Aton nga mga subscriber dato 61 pa lang. So i-kwan niyo na i-share niyo na sa inyo nga mga kaabyanan dra para nga may ara kita nga YouTube channel nga mga pwede naton ma-share sa iban man, no, nga nagatanaw sa YouTube. So sa Facebook kag ang YouTube channel naton the same lang ang aton nga channel kag ang Facebook page naton, Revelation Ministry Abyan. Okay, so magapadayon kita mga kabyanan, magatuon kita sang kuano sang aton nga magatuon kita subong sang Book of Mark, no? Ining Marcos 7, no? Ang title sang aton nga programa ara dira makita mga kabyanan, no? Dali lang gid. Do nagsala nga akon kwan. Okay. Okay, so stay tuned ka lang da, ma'am. Okay, brother. Okay.
So dali lang daw gamay aton nga panay daw 19% lang kita daw mahulam lang kita daw karon sang kwan mahulam lang kita karon to sang charger. Okay. So ang aton title gali na sorry gid ang kagina to wala naton ma-arrange ang aton title way tama di parahan mga kabyanan wala tama transition. Ang aton title dira ang nagasulod hindi malain kundi ang nagagwa. Dira ina basihan naton mga kabyanan sa Mateo 7 no. Kay ining Mateo 7 mga kabyanan, damo-damo ini pan ini nang ginasiling bala naton nga nano tawag sini mga kabyanan. Daw tama ka kwan no? Ka mambal naton hindi maintindihan bala daw maka kumbaga sa Bisaya daw nagalasa ikaw mga kabyanan no sining pagatuon sining Mateo 7 no hindi mo mahangpan no controversy na o kun masiding naton mabudlay hangpon no dumabudlay hangpon kay damo ang nagahatag konklusyon sa sini nga mga verses no diri sa Marcos 7 no kag amo man ang ginagamit mga kabyanan sa mga dalagko nga mga debate or sa mga dalagko nga mga diskusyon amo ini permi ang ginadiskusyonan ining Marcos 7 so aton hibaluon mga kabyanan kuwaon naton ang tama nga pagtuon sining Marcos 7 nakining Marcos 7 ni mga kabyanan kuan gid niya popular ini nga mga verses sa aton sa mga diskusyon nga ginasiling. So before ang tanan mga kabyanan siguro manami aton anay agdahon ang balaan nga espiritu no. Nga magaupod sa aton sa sini nga pagtuon no. Kay bala mo kung hindi ta pag-updan sa balaan nga espiritu ni karon hindi ta ni mahangpan ang aton nga ginakuan no. Ang aton ginaton-an kita mismo hindi kahangop no. Kag madamo nga mga tawo nga nagapamati nga malibog pagid ang ila ulo kay hindi pagid dila mahangpan no so aton anay pangayuan sa bulig sa balaan nga espiritu mga kabyanan. Okay, mga muyo anay kita no mga kabyanan Ginong Dios sa sininga tio nagadangop kami kag nagapasalamat sang imo dako nga gugma nga sa liwat Ginoo sa sininga tion magatuon kami sang imo mga pulong kag ining mga pulong Ginoo kabay nga ini maintindihan namon agud to Ginoo sa amon nga pag-alagad ma-remind kami nga ini ang amon nga ginasunod amo ini Ginoo ang indi nimo nauyunan kundi imo Ginoo nga ginakangilaran gani Ginoo gusto namon nga ang amon pagsunod sa imo suno sa imo kabubuton suno sa pulo nga amon nga pagatunan gani Ginoo ginapangayo namon ang presensya sa sininga tion nga ining pagtuon nga ini sa Marcos 7 mahangpan namon kag ini gamito namon sa amon nga pag-alagad sa imo patawarag kami Ginoo sa amon mga sala ini ginampo namon sa ngalan ni Hesus amen. Jesus, my soul's in your hand. Okay, so padayon kita mga kabyanan no, sa aton nga pagtuon sa sining nga tion no. Okay, so gusto ko anay basahon mga kabyanan no. Ining Marcos 7. Basahon anay naton para mahangpan gid naton ining aton pagtuon sa sining nga gabi no. Sa aton nga sining nga tion. Okay, basahon naton ang Marcos 7 mga kabyanan no. Ang hambal diri no. Sa verse 1 kita magasugod. Ato gid pag-umpisahan ini para maintindihan ta ang bug-os nga kaungdan sang Marcos 7 kag kun ano ang buot silingon mga kabyanan sang nagasulod kag nagagwa sa tawo. No. Okay, kay bala mo mga kabyanan, amo ini dako gid nga controversy gani, no? Ining pagtuon nga ining Marcos 7. So aton anay isa-isaon. Magasugod kita sa verse 1 sa pagbasa. Hambal diri, hindi ninyo paghukman ang iban agod nga hindi man kamo. Ay hindi Mateo ini sorry gid. Okay, diri kita sa Marcos 7 arena. May mga Parisiyo kag mga pila ka manunudlo sang kasugoan nga nagaabot halin sa Jerusalem. Nga nagtipon sa palibot ni Hesus.
nakita nila nga ang ibang nga mga sumulunod ni Hesus nagakaon nga wala nila mahimo ang mga ritual sa pagpanginaw sang kamot. No? So sa sadto nga tion mga kabyanan, sang nagaminsahe si Jesus Christ dira sa palibot sang Galilea, dira halin sa Sidon, no? Halin sa dira sa Tyre, kung ato na pagatunan ang Sidon kag Tyre mga kabyanan, no? Sila sa mga Damascus, hindi ni sila sang Israel mga kabyanan, didto ni sa area sang Lebanon, sa southern part sang Lebanon mga kabyanan, ining ginatawag nga Tyre, no? Pag subong ara dira ang gera gani subong, no? Kung aton lang taon ang Dios mga kabyanan, ara dira ang gera. No, dira sa Tyre, dira naga-bomba permi ang Israel dira sa sina nga lugar, no? So, amoy na mga kabyanan, no? Nga sa sina nga tion, naghalin ang si Jesus Christ sa sina nga lugar, kag naging kadtuan man siya dira, no? Nagaging kadtuan man siya dira sang mga Parisiyo, no? Sa pagpuli ni Jesus Christ dito sa iyang lugar, no? So naglibot sila dito, sila nagtipon dito sa lugar ni Jesus Christ, pagpuli na ni Jesus Christ halin dito sa Sidon kag sa Tyre mga kabyanan. Nakita nila nga ang ibang nga mga sumulunod ni Jesus nagakaon nga wala nila ginhimo ang ritual sa pagpanginaw sang ilang mga kamot. So nakita sa mga Hudyo or nakita sa mga Parisiyo, kay ning Parisiyo group of siya, daw religious group ni sa mga kabyanan, nga nagatudlo man sang kasuguan, no? Siling nato ni sila siguro mga maalamon ini sila sa no? Sa kasuguan. Karon nakita nila, no, si Jesus Christ kag ang iyang mga sumulunod pagpuli ni Jesus Christ nga nagakaon ang iyang mga disipulo nga wala nagapanghugas ang kamot, no? Amo ginaang ila ginakita dira, no? Dali lang gid daw kabaskong sa aton kanay. Okay daw gaburot. Okay dali lang gid. Okay, so dali lang. Okay, kuhay na, no? Pasensya gid mga kabyanan kay daw nagabugong, no? Okay, so padayon kita, no? Okay, so ari diri no, magapadayon kita. Ambal diri sa verse 3 mga kabyanan, ang mga Hudyo labi na ang mga Parisiyo hindi magkaon kon hindi sino. Okay, so mapadayon kita mga kabyanan, sorry kay da mabudlay kung wala sang operator ning aton obrani, no? Okay, so hambalde ang mga Hudyo labi na gid ang mga Parisiyo hindi magkaon kon hindi anay sila makapanghinaw sang ilang mga kamot suno sa tradisyon sang ilang mga katigulangan. Amo ina mga ginahimo sa mga kwan sa mga Parisiyo, kinahanglan gid manghugas sila sang ilang mga kamot. Bag-o sila magkwan, no? Bag-o sila magkaon, no? Nga kinahanglan makapanghugas sila sa ilang mga kamot. Gani, hambal dira hindi man sila magkaon bisan sang ano nga naghalin. Teka, naglain ang ako nga nabasa mga kabyanan. Dali lang gid. Okay. Hindi man sila magkaon sang bisan ano nga naghalin sa tindahan kun hindi anay sila magpanghinaw sa madamo pagid ang ila mga pagsulundan pareho sa paghugas ang mga tasa, kulon, kag ang mga saway, no? Kag mga lulutuan, no? Pras balas na akong kisabla, isa sa mga tradisyon sa mga Hudyo, inang mga libawa sa aton, halimbawa nagatigang kita, no? Pagkatapos natong tigang, wala naton niya ginhugasan niya, ginbutangan lang naton bugas kag ginkilisan ba lang, ginimpyuhan naman ang bugas, ginugasan na lang bugas, wala pa maugasan ang kaldero. Bag-o mo lang naging kuhaan sang kanon halimbawa, no? Kaya ang iban sa aton nga mga kauturan, sang una gani amo man ang ginahimo ta, no? Nga pagkatapos naton kuha sang kanon sa kaldero kay matinlo man niya, kay way man na mahigkuan, no? Bag-o man niya naubos ang kanon, mainit pa, naubos na.
Ti nagtigang kaliwat, kinaubusan ka sang bugas, asang kanon, no? Ti pagtigang mo, wala mo ginugasan sang ang kaldero, wala mo ginugasan ay bago mo gitigangan liwat, ibawal ina sa ila, no? Isa ina sa mga bawal, no? Pas bala baso, wala mo pag ginugasan, nakita mo lang nakatungtong da ang baso, ginimnan mo lang dahil ang baso, bawal ina. Kinanglan bago mo imnan, hugasan mo gid. Amo nang ilang mga ritual, no? Amo nang mga kinabatasan nila, no? Gani nagpamangkot si kay Hesus ang mga Parisiyo nga ang sang mga manunudlo sang kasuguan nga ang imo mga sumulunod wala nagasunod sa tradisyon sa mga katigulangan, no? Amo ina ang pamangkot nila. Nagakaon sila kuno nga wala sila nagahimo sang mga ritual sa pagpanginaw sang kamot bago magkaon. Muna ang pamangkotanon sang mga Parisiyo sa kay Jesus Christ. Kay bala mo sa ilaya, importante gid sa ilaya ang kwan. Importante gid sa ilaya ang pagpanghugas, no? Pero before ang tanan mga kabyanan, aton anay kwaon, no? Ngaman ano gid bala ang kasuguan nila sang una, ngaman bawal ang hindi makapanghugas ang kamot, no? Ngaman ginbawal ina sa ila, sa di ina nila ginkuha. Gisugo bala ina ni Moses sa sadtong panahon nga sugo ina ni Moses sa mga tao dito sa panahon sa Israel. Nga kinahanglan manghugas si danay kamot bag-o magkaon, gisugo bala ina ni Moses para sa tanan nga tao. Makabiyanan kun aton pagabalikan ang istorya sa Israel, wala ina iya gisugo sang Ginoo ginhambal ni Moses or ginhambal ni Moses sa mga Israeli noon nga magpanghugas anay kamo sang kamot bag-o magkaon. Ginobra-obra lang na iya nga tradisyon niya sa mga Hudyo sang una. Kay kun aton balikan ang istorya dito sa Israel mga kabyanan, ginahimo ina iya, gisugo ina iya ni Moses dito iya sa sulod sang santuaryo nga ang mga pari dito or mga saserdote nagapanghugas ginaanay sang kamot bag-o magkaon. Wala tayo ginsugo ni Moses dito sa bugos nga katalingban nga amo inang aton ritual, amo na aton nga tradisyon nga kinahanglan manghugas anay kita sang kamot bag-o magkaon, no? Ay kung kisa bala magkaon ka nga wala sang kwan, wala sang tawag sini sang wala sang tubig, hindi ka kakaon kay wala ka sa tubig, wala ka mang kutsara. Kung kumadto ka sa area sang India mga biyanan, no, sa India, wala sila halos dito yan nagakutsara, no? Damo ko pod sa trabaho mga kabyanan, Indian, Pakistan, ina sila mga Bangladesh. Kung magkaon ina sila sang sarsyado nga pagkaon, wala na sila sang kutsara. Ginakamot nila na yung mga kabyanan. Hindi pwede nga kwan no? Kung aton ina panon. Kung aton ina nga sundon mga kabyanan, nga ang pagkaon kinahanglan manghugas gid sa kamot kay para sa mga Indiana kaway na sila halos sa kutsara ya, talagsala na sila ka kutsara, depende sa pagkaon. Siguro kung ila kaunon mga American food siguro, kinahanglan kutsara sila Ay pero kung native nila nga pagkaon, mga Indian food, mga Bangladesh food, mga Pakistan food, gakamot na sila kay damo ako upod sina mga kabyanan. No, sa trabaho sadto. No, nga gakaon kami nga gatubangay kami di kutsara kami kanon ang amo niya, rice ang among ginakaon, ang ila kanon man, no? Pero galing kay may ara sila yang curry, no, sarsa bala. Ginakamot lang nila inaya. Ginagamitan lang nila sang ila kamot magtimo magbisan sang sarsa na kanami sang ila pagkuha sang sarsa mo do kutsara man ila kamot kag, no? Amo na ilaya ritual dito karon dito sa panahon sa Israel at sa panahon ni Jesus Christ nakita sang mga Parisiyo nga nagakinamot ang kwan nga wala sila nakapanghugas, no? Pero dito gali kun aton balikan ina, hindi niya kasuguan dito sa kadamaan ng mga tao, dito na niya gisugo sa sulod sa santuaryo. Dito sa mga pari nga kinahanglan limpyo gid sila, magatubang sa Ginoo, kinahanglan nakailis sila, no?
kinahanglan magkaon sila nagahugas ng kamot, kinahanglan nakapaligo sila bago magsulod dito sa holy place, no? Kay botsilingon nga ginalimpyuhan na ilang kong galingon para putli sila sa tubangan, simbolo nga putli sila sa tubangan magatubang sa Ginoo, no? Natingala ang mga kwan, ang mga Hudiyo nga wala nila, ang mga Parisiyo nga wala gahimo sila ang mga kwan, ang mga ang mga disipulo ni Jesus Christ o mga sumulunod ni Jesus Christ. Kung atong gali balikan, wala gali tiya ginsugo sa ila mga kabyanan. Galing gin-adapt lang to nila kaya nakita nila nga ang pagpanghugas ng kamot maayo. Ginsunod na lang nila ina nga tradisyon kag ginsunod na lang na sa mga sumunod nga henerasyon hasta sumunod nga henerasyon hasta nga nag-abot sa panahon ni Jesus Christ. Ila na ginsunod nga tradisyon pero wala ina ginhimo nga kasuguan sa panahon ni Moses nga para sa ila. Kita mo na kung kisa inang mga paghugas ng kamot maayo man ina, pwede man naton himuon ina nga dapat hindi gani kita magkaon sang pagkaon hindi kita makapanghugas sang aton mga kamot. Himuon naton ina nga tradisyon o ritual sa aton nga kabuhi. Kay man damo-damo na virus, subong damo-damo na bakterya, klaseng mga virus hindi ta na gani maintindihan. Muna ang kinanglan magkalimpyo kita sang aton mga kamot, kinda mo sa mga sa mga ospital, sa mga clinic magsulod gada. Ang ginatudloan kada kung paano mo. Bisan sa eskwelahan ginatudloan ng mga kabataan kung paano magpanghugas sa kamot. Sus, grabe nga kinumos ang kamot nga para malimpyuhan gid mga kabyanan. Ti maayo ina. Wala isang malain ina. Pero hambal ni Jesus Christ, hambal daw, ang diferensya lang abi mga kabyanan. Nga ginasunod nila na, pero wala na nila yung ginasunod ang kasuguan hambal ni Jesus Christ diri sa verse 6. Ginsabat sila ni Jesus matuod gid ang ginasiling sa ni propeta Isaias, parte sa inyo mga hipokrito. Suno sa ginasulat ni Isaias nagsiling ang Dios, ang mga tao nga ini nagapadungog lang sa akon sa bakba lang o nagatahod sa akon sa bakba lang. Pero ang ila tagipusoon malayo sa akon. Amo inang muna ang sinabat ni Jesus Christ atong nagpamangkot sa iya nga mga kwan. Ang nagsabat sa iya dito sa dali lang gid no. Tawag lang liwat Bianjen no. Tawag lang liwat kinakwan ko. Abian Shine, pwede ka katawag liwat. Okay. Amo ina nga nakita ni Jesus Christ ang ila mga tagsulod sang tagipusoon nila malayo sa iya, no? Kamo na gani ambal ang mga tawo nga ini hambal dira nagapadungog sa akon sa baba lang. Pero ang ila mga tagipusoon malayo sa akon. Gani ini mga tao balang ako sa akong kisabala no nga nagabantay sang sala sa mga kapwa manaton tawo sa sulod sang iglesia. Kisa masaling naton mga hipokrito man ni sila no. Kay sila gani nakasala man ni gani sila no. Okay, so dali lang gid no. Okay, go ahead no. Okay, padayon kita. So amo ina no, dali lang gid. Ito nagkuan kita. Okay, merge na to. Why? Okay. So amo ina nga hambal ni Jesus Christ, no? Mga hipokrito suno sa ginasulat ni Isaias nagsiling ang Dios nga ang mga tawo nga pasidungog lang sa akon sa baba lang pero ang ilang mga tigpusoon malayo sa akon. Kay ina kung aton balikan ang Book of Isaiah mga kabyanan, nakuha man ina ni no ni Jesus Christ dito yan naging quote sa chapter 29 no sa Isaiah chapter 29 verse 13 no. Nga sa baba lang ining tinaga bala nga ang mga tawo nga ini nagapasidungog sa akon sa baba lang pero ang ila tagipusoon malayo sa akon. Muna gani nga gin-quote ina ni Jesus Christ dito pa lang sa panahon ni na Isaiah kay ang kinabatasan sini mga Parisiyo kag ang mga batasan sa tong mga tao sa panahon ni Isaiah the same lang. Bisan sa aton gani subong mga kabyanan, parehas lang ini gyapon. Madamo sa aton mga hipokrito kita, no?
nga naginalantaw naton kung kisa ang sala sang aton mga isig kapariyo. Pero ang aton sala way ta ginalantaw, no? Wala ta ginabantayan kung anong aton sala. Ang sala lang sa aton isig kapariyo amo man ang ang aton kahimtangan sa kahimtangan nila. Hambal ganin ni Jesus Christ, wala sing pulos ang ila pagsimba sa akon, kay ang ila mga ginatudlo sa pagsulundan nga ginahimo lang sang tawo. Ginasikway ninyo ang sugo sang Dios kag ang tradisyon sang tawo amo ang inyo ginatuman. Amo ni ang pinaka mga kabiyanan. Amo ni pinaka-highlight nga ang mga tawo subong ang ginasunod nila tradisyon. Pero ang kasuguan sang Dios way na nila ginasunod bisan sa panimbahon gani mga kabiyanan. No? Nahibaluan na gid nila nga ang adlaw nga inugpahuway sa Ginoo nga gipakabalaan sa Ginoo ikapito, gapadayon gyapon sa Domingo. Damo gini niya. Amo ini hambal sing Ginoo. Ginasikway ninyo ang sugo sang Dios kag ang mga tradisyon sang tawo amo ang inyo ya ginatuman. Diri sa verse 9, nagsiling pagid si Jesus, no? Maayo gid kamo magpahito sa pagsikway sang sang ginapatuman sang Dios para sundon ninyo ang inyo ya tradisyon amo ang inyo gusto. Pero abi pariho abi sini ang bali Jesus Christ, no? Nga ang mga tawo, no, nagatuman sang tradisyon pero ang kasuguan sang Ginoo or ang pulo kasugo ay nagani ginapatuman sa tawo. Pero ang tradisyon grabe nga patuman sa tawo. Ambal diri gitagaan sang sampol ni Jesus Christ, no? Ambal diri pariho abi sini, no, nagsiling si Moses. Bot siningon ang 10 commandments ini. Ang gina-point diri ni Jesus Christ, tahura ang imo amay kag imo iloy kag ang bisan sin-o nga nagapakamalaot sini amay sa iya amay o kung sa iya iloy dapat patyon. No? Wala na nila na yang ginatuman nga ini gani nga pagtahod sa aton mga amay kag iloy ari ni sa pulo ka sugo. Ikalima ini nga sugo sa pulo ka sugo mga kabiyanan, way na niya nila gina-ignore na nila yang kasugoan. Pero ang tradisyon amo na yang ila ginapokus, no? Amo ini natabo dito sa mga Parisiyo, no? Pero kamo iya nga nagatudlo nga kun ang tawo maghambal sa iya ginikanan nga ang bulig ihatag kuntani niya sa iya, wala na ninyo sila ginaobligar nga magbulig sa ila. Ginapakawalay pulos ninyo ang pulong sang Dios tungod sa inyong mga tradisyon nga ginpanubli ninyo sa inyong mga katigulangan kag madamo pagid ang mga pariho sini nga inyo ginahimo. Amo ini mga kabiyanan. Ginakalipatan na sa panahon ni Jesus Christ atong mga Parisiyo, ginakalipatan nila ang kasuguan. Ang mga tradisyon niya amo ang ilaya patuman, no, kag ginatudlo sa tawo. Kag atong tradisyon niya to kun atong balikan ang istorya sa Israel, wala tayo gisugo sa kadamaan. Ginsugo ato sa sulod lang sa santuaryo nga ina patugmanon. Galing nakita sa mga tawo nga ang pagpanghugas sa kamot maayo nga pagasundon, maayo nga pagahimuon. Gani ginhimo nila, ginsunod man nila atong ginsugo sang Ginoo. Maayo gid man niya ang pagpanghugas sa kamot. No, wa kita igatudlo dring hindi kita magpanghugas kay subong tungod sa aton nga panahon subong puno na sang virus kag bakterya aton nga palibot ya. Kung hindi kaya magpanginaw subong sang imong nga kamot ya, magamasakit kay mo. No, amo ini ang aton nga kuan, amo ni ang aton nga ginatagaan sang tulupangod. No, nga wala makita igatudlo nga hindi magpanghugas, kinahanglan mahugas pero hindi ya himuon naton nga tradisyon nga instead nga magtuman kita sa kasuguan amo niya aton ipatuman. Ining mga kasuguan nga kaangay sini pras na nga hindi ka na magtig-ang kundi mo anay paghugasan nimo kaldero bisan mag-umulaging kuang kanon. Ay sa amo niya so nagatigang kami way na namon hugasan ng kaldero kung halimbawa kaon namon nang tigang kami andang aga na ubusan alas 10 matigang kami liwat ginakuha lang namon niya ang kwan
Kung wala man lang dukot, ginakuha na namon niya ang daang kanon nga una, kag tigangan naman liwat. Hay bawal na sila kung hindi ka kapanghimo sa sumos na magwahugas. Bawal ka bisan ang inbaso nga ginaimnan gani kuno. Ginahambal di ka gina, no? Na amo ina. So nakita sa mga Parisiyo nga ang mga disciples ni Jesus Christ, mga kabyanan, wala nagapanghugas ang kamot bag-o magkaon. No? Wala nagpanghugas ang kamot bag-o nagkaon. Teka, dali lang. Wala si... Yes. Hello? Mayong gabi man. Sino nilihog? Sino lihog? Si Brother Rex. Abian Rex, ikaw na eh? Okay, good. Padayon kita. No? Ako nanay padayon, no, nanay. Tapuson ko lang yung 14 kag 15, no, bago ihatag sa inyo ang aton nga ang oras, no. Tungod kay nakita nato di mga kabyanan, no. Okay, dali lang yun. Okay. Tungod kay ang tawag sini, no, ang Parisiyo nagka-complain, nagka-reklamo sila kay Jesus Christ. Karon, hambal dire sa verse 14. Gintawag liwat ni Jesus ang mga tawo kag nagsiling, pamati kamo, no? Pamati kamo tanan sa akon, na hambal ni Jesus Christ, pamati gid kamo kamo tanan, ha, pamati kamo. Ato mga tao bala nga ginambalan sa Jesus Christ, ato mga nagara-complain sa iya nga ang mga disipulo wala nakapanghugas ng kamot ng kaon. Kag kun aton pagatunan pagidra mga kabyanan, ang ilaging kaon da tinapay. No? Wala sila nagkaon dira sa mga pagkaon nga luwas ang tinapay. Kag ang mga tawo nga ina, mga Hudyo ina, wala na sila gakaon sang ginadumilian dito sa Leviticus 11. Kay ang nagtambong dira upod sa kay Jesus Christ, mga puro inang Hudyo nga iyang mga kaupdanan dira. Gani paghambal dira nga pagkaon, ang pagkaon dira nga ginas-mention, pagkaon nga matinlo or ginakaon sa mga Hudyo. Wala dito sa mga hintil. Te paghambal dira ang tanan nga pagkaon ginapakaon. Te yes, ginapakaon. Tungod kay ang pagkaon nga ginhatag sa ila mga kabyanan, pagkaon niya nga matinlo nga ginhambal sa Leviticus 11. Hambal diri sa verse 5, no? Hambal diri sa verse 14. Gintawag liwat ni Jesus ang mga tawo kag ginsilingan, pamati kamo tanan sa akon, kag intindihan ninyo ang akon ginahambal. Ginapaintindi gid sang Ginoo ang ihambal. Pamati kamo ha, kag intindihon nyo gid ini. Gin kumbaga sa kwan gitagaan na sila warning sa Dios or reminder nga kung anong ihambal ko yan, da intindihon nyo gid ini. O karon anong ginhambal ni Jesus Christ nga dapat intindihon gid sang tawo nga nagapamati. Hambal diri sa 15, wala sing buta nga nagasulod. Muning aton title subong, ang nagasulod hindi malain kundi ang nagagwa among malain. So munang aton title sa atong programa. Hambal diri sa verse 15, wala sing buta nga nagasulod sa tawo nga nagakapahigko sa iya, kundi ang mga nagagwa sa iya, no. Hambal ya kamo nga nagapamati, sinugpunan niya dayon. Ining verse 15, kung imo da pagabasahon mga kabyanan, ambal dira wala sing mga buta nga nagasulod sa tawo nga nagapahigko siya, kundi ang nagapagwa sa iya. Ang mabudlay sini mga kabyanan, kay ang nagabasa bala sini kadamuan sini sa nagabasa, amo lang ni nga verse ang ilaya ginabasa kag ginatagaan dayon meaning. Bot silingon bisan ano lang gali ka ono nato, wala niya nagapahigko sa aton. Pwede gali niya na amo na ang ilakwan, muna gani before inigin sulat ni Jesus Christ, bago yan iginhambal gali, nga ginsulat ni Marcos, bago yan iginhambal, naghatag na siya nga daan sang kwan, warning. Habalya, pamati kamo ha, pamati kamo sa akon tanan kamo sa akon. Kag intindihan ninyo
ang akon ginahambal na naghatag na siya nga daan warning kay ini pag-abot sa panahon sa aton nga panahon subong ining verse 15 nga ini tagaan ni daan meaning sa tawo pwede naglay makakaon sang biskan ano lang kay pwede kaunon no tapos ang balder sa verse 16 no kamo nga nagpamati dapat gid ninyo intindihon gin-remind pagin sila ni Jesus Christ nga dapat pag-intindihon pagin nila kung ano ang buot siningon sining wala sing mga butang nga nagasulod sa tao nga nagapahigko sa iya kundi ining nagagwa sa iya. Gin-remind pagin pagkatapos sambal ni Jesus Christ, gin-remind pagin dio. Kamo nga nagapamati dapat intindihon gid ninyo ining inyo nabatian na kay bala mo ni subong sa aton, way na nila ni ginintindi ang ano ining verse 14 kag ining verse 16 ang 15 lang ang ila nga ginatagaan punto kag hambalon nga pwede na kita kakaon sang tanan kay way man nagapahigko ya ang nagapahigko sa aton ang nagagwa man lang ano ini kay ara man nadagani ang sabat sinakaron ginexplikar man da ni Jesus karon biskan ini mga disciples ni Jesus Christ wala sa to kaintindi gani kung kisabala do hindi taman ay mabasol abian Rex ang kwan do hindi taman ay mabasol kung kaysa ang mga tawo balay ni mga Parisiyo do hindi taman mabasol kay bisan gani disciples wala kaintindi. Abian Rex? Go ahead. Abian Rex? No. Go ahead, Abian Rex. Itakto mo na Abian Donal ang kung mag-ahapal nga pagkaon ka dapat mumugas ka, di ba? Kaya para pala sa ibo ka, iwan sa ibo lawan. Pero ang ginapunto diriya, hindi mo yung pagdaloon sa kasubuan, ang imo nakita. May ang problema, gindala nila sa ilang kasubuan, may tradisyon, may dapat gisundon sa mga tao, ang amo na klase sa patakaran. Kay kung basayahan ta ang mga pare, kapag ugas di ba niya, matidlo, magsulod sa santuaryo o kung pagkaon. Abian Rex. Agaw ko sa imo before ka magpadayon ha. Okay, sige o. Ining Exodus chapter 30 verse 17 hasta sa 21 dira mo makita nga ining kasuguan ginhatag sa mga ginhatag ini sa mga saserdote. Sa mga pare. Sa mga pare, hindi ya dito sa mga tao. Galing nakita nila nga atong ginahimo sa mga pare nga to, maayo ti gisunod man nila as na ginhimo na nila tradisyon amo na mabudlay. Oo. Go ahead. Kailain niya ang mga pare sa mga tao nga ra eskuha. Ay ang mga pare niya dapat magsulod sa santuaryo kung magkaon sila. Kag yung mag-update sila nga magsulod na sila dito. Kung sila yan matinlo. Ang ila bayo. Ang ila nga ginasuksok. Ang ila lawas. Wala gigakta. May amo iya ang gusto sa Ginoo. Pero galing lang niya, gagindala nila sa buwa. Kung ano ila nakita sa mga katauhan, ilagin apply sa ilang na patakaran o tradisyon ng kinapatuman. Hindi lang yan. Tama, Abian. So karon kung balikan saya ang Marcos 7, 14 hasta ano ka rin siya hasta 22, 23. Ang ano, Abian? Subong gabi. Sa kwan sa Marcos 7? Oo, Marcos 7. Kahit nagkahalin niya sa pagkipusuon sa tao ang nagdagdag sa ilang tao ko sa aton. Dahil halin, ay ba ang nagawa, nakita nila. Nagalit sila nagkipusuon ang pagsaway. Kibla yan. Ay, parderyo. Dahil halin sa sulod sa pagkipusuon sa tao, nagagigan ang malaot na mga handog na amo ang nagatulod sa iya sa paghimo sa mga imoralidad, pagpangawat, pagpatay, pagpangibabayi, bukon, pagpanginlalaki, pagkaibog, pagbuhat sa kanan, esay, sa malaot ng mga butang.
pagbaya, pagbinastos, paghisa, pagpasipala, pagpabugal, pagpagbinuang, 23. Ni tanan na kalautan nagahalin sa sulod sa tao pag amo ang nagadagda sa iya. Ay tinkaman binang ito ko ni Jesus Christ agyan. Ako na iya ang ginhambal ng Jesus Christ siya kaklaro niya sa ila. O gani wala nila yung hampi. Wala nila yung gisunod. Ang iya sa kasuguan ng Ginoo, ang nila yung gisunod, amo ang iya sa tao. Ay hambal si Ginoo wala gitulo sa inyong mga pagsimba sa akon. Kaya hasta na ka mo sa bibig o kung sa baba. Pero wala sa tagipusoon. Bakit mo si Wabian? Okay, thank you. No. Amoy na mga kabyanano, kung aton intindihon mga kabyanano, ining paanggid, no? Kung aton ginintindihon, makuha tagin ang punto. Pero bisan gani ang mga apostolis, wala ka intindi mo. Ining mga disciples ni Jesus Christ, sila mismo wala ka intindi. Sang ginhambal ni Jesus Christ, ang baldrio, nagsiling pagid si Jesus, maayo, gid kamo magpahito. Okay, ara diyo. Pareho abisang gid sila. Okay, diri sa kwan. Okay, Nabiskan ang iya nga mga sumulunod, wala ka intindi sa iya, no? Gisundan pa sa ganis lagi pa, ginusisa pa sa sila, kung alubot silingon sila. Gipamangkot sa iya. Ari pagkatapos gibayaan niya ang mga tawo kag nagsulod siya sa balay. Sang sa sulod na siya, akong nga version nga biyan, hindi ni siya King James sa cellphone ni siya nga kwan gimapos ang sa cellphone nga dagko ang litra, no? Sang sa sulod na siya sa iya balay, ang iya mga sumulunod nagpamangkot sa iya, nagpalapit sa iya kanang pamangkot. Ano bala ang kahulugan sa itong mga paanggid na kay bisan na mga iya sumulunod wala ka intindi. Hindi man nato mabasol ang mga presiyo nga wala sila ka intindi sa paanggid ni Jesus Christ. Kay bisan gani ang disciples, nga ang mga disciples ini puno ini sang espiritu. No? Mga matutong ini sila, mga nag-aalagad ini sila sa Ginoo, gimpili ini sila sa Ginoo, kinakita sa Ginoo, matutong ini nga mga tawo. Pero sila gani mismo wala gani nakaintindi. Hambal dira ni Jesus Christ sa 18, no? Nagsili si Jesus sa ila nga wala man bala kamo nakaintindi, no? Gisugmaan pas lang man wala gani kamo kaintindi. Wala bala ninyo nahibaloi nga ang bisan ano nga ginakaon hindi makapahigko sa tawo. Na? Kay wala man ina, kay wala man ina sa tagipusoon kundi sa iya tiyan kag nagagwa man sa iya lawas. Sa sini nga ginahambal ni Jesus, ginapahayag niya nga pwede kaunon ang tanan nga pagkaon. Ano da sa version sa imo sa 19? 19 ari lang sa 19, yung gabi. Tungod kay wala ini nagakanto sa iya tagipusoon. Kundi sa iya tiyan kag dayon ginapagawa sa lawas. Na iya pagsiling sini si Jesus nagpahayag nga ang tanan nga pagkaon bagay kaunon. Pero ang ginahambal diri niya, ang matidlo iya abyan na, hindi iya ang mahiko. Kay wala man dito yan ang gina-specify na pagkaon, kundi tinapay ang ginataon sini. Kita? Kaya nga iba, gina-intindi nila yan, tanan niya pagkaon. Pwede na kaunon. Wala ka na yan sa mga basa, o kung makita na gina-specify ang tanan niya pagkaon na mahiko, pwede mo kaunon. Matidlo ilang inadiriya. According dito sa Leviticus 11, diba? Ay, amo na rin ilang ginabasa ng mga piniglugulan, tapos ilang ginapatapok-tapok, kasi ilang ginabasa ang kabilugan. Ako man ang diferensya sa ibang sa aton, kung wala ka nagatuon, mas na kasi ilay. Kag initanan, hindi lang ini dito nagabasi sa mga disciple o sa mga tao, kundi subong man sa atong panahon, subong abyan doon. Ginapaalinton ini ang Ginoo para sa aton. Subong ang panahon. Kaya nagapa sa diri, palapit lang ka mo tanan sa ako. Pamati ka mo tanan. Kung silingon, dalang kita sini sa ulihin ng mga generasyon.
Hambal ganito sa 14 kag sa 16 bala, pamatiin ninyo bala, no? Intindihan gid ninyo ining akon ginahambal, no? Palapit kamo, hambal Jesus Christ sa ila. Tapos hambal din sa 16, no? Kamo nga nagapamati, dapat gid ninyo iniintindihon ining ang inyo nabatian. Na gin-remind pa sila na dapat hangpon kay base bala interpretahon naman sang lain naman nga pag-interpretar. Na base bala interpretahon naman bala nila nga lain nga interpretasyon. Pwede mo? Abian Rex, si mo abe. Muna nga gin kwan ini gin remind ini ni Jesus Christ din sa 14 kag sa 16. Nga pamati kamo tanan na kag intindihan ninyo ang akong ginahambal pagkatapos diri sa 16 pagkatapos siya hambal sina diri sa 16 naman ang balyaw kamo nga nagapamati dapat intindihon gid ninyo ini ang inyo nabatian kay base tagaan naman bala sang meaning nga lain na tapay din sa akong suho nga panahon magdadulag kag sa sunod nga mga henerasyon amo ang butilingon kini nga ginatawag kita ni Jesus Christ nga magpamati mo silingon magbasa gid kamo intindihon yung gid hindi gid ninyo ini pagkalimtan amo lang hambal sa Ginoo sa iya dire paghambal pala at sa among dire ka version sa Legendario wala panahon ko diba tayo palapit liwat ni Jesus ang mga tao sa iya sa gintinganan sila pamati kamo tanan sa akong kaghambal ito ini sa among ini kapatuhoy subong ang mga henerasyon at ito na wala sa ibang pinapatuloyan hindi kundi ang mga tao nagkisin o ka man niya tanda ka man tigulang ka man ministro ka man o kung ordinaryo ka lang ang membro sa simbahan ang ginanayang ato niya sikta hindi para sa atong tanan ang gusto magbaton kang mag-angkop sini tama amo na nagakartabo sa aton hindi lang sa ila kundi sa aton man nga panahon kay man sa aton nga panahon the same malang ning aton nga gawi kan ang aton nga kinaiya bala parehas man lang sa kinaiya nila sadto. Abian Rex? Brad, i-connect ko siya liwat, Brad. Wait lang, Brad. Oh, sige. Oh. Kay sino number ini? Okay, dali lang gid mga kabyanan, no? Dula ang aton nga abyan, no? Kay makita naton mga kabyanan, no? Ing aton mga kabyanan, mga nagatuon ini sa Biblia, no? Muna gani nga nagatabang ni sila sa aton sa paghatag sa mensahe, no? Kay ning aton nga mensahe nga ginadala mga kabyanan importante ini, no? Tungod kay ang aton nga mga pagpati kung kaysa wala na naton ginabasihan sa Biblia kundi sa tradisyon. Oh, sige, go ahead, Abian. Okay. Okay na. Okay, go ahead. Sa aton na lang kaisa nga sa simbahan naton, sa sikta naton, hindi malayo nga nagkakatabo. Nga ba? Imbis nga imo ko galingon ng imo tubangon, ay imo tubangon yung bantayan. Naman yung binantay kaya sa hulag sa iban. Di ba? Ginatawag ina sa Biblia nga hipokrito, no? Kita nga nagabantay sa sala sa aton sa Parios, hipokrito ang tawag sa aton. Kita gasala man gani, sobra pa ta gani ang kaysa, no? Kay ang bantayan diya hindi iba kundi at ko galingon. Imo ko galingon bantayan mo. Aton tagipusoon, kagang aton panguna-una kay madaya ini. Kung ano nakita ta sa aton matabla, nagasulod sa aton panguna-una kag tagipusoon. Kag amo inang nagatagta sa aton. Tama. Pero kung ikaw isa ka tawo nga nagatuon sa maayo sa pulong sa Ginoo, hindi mo na ipagtulokon, kaya hindi mo na ipagpasapakon ang mo nakikita. Kaya ang aton niya ang senaryo diriya, individual niyang aton kaluwasan, hindi niya nga madalang tatong aton kaupod. Depende niya sa aton paghimaka, sa aton gugulingon, sa aton gangtanan, sa aton Ginoo. Siya lang kag ikaw ang nagaibalo. Ang Ginoo kitang nagaibalo sa aton tagipusoon. Kaya ang imo isigap pariyo,
hindi man ito makaintindi sa imo yung ginahula-hula. Ay karon niya, pag binantayan mo, kaangay kita sa mga parisiyo kung hindi na atong ugali, hindi natin pagbaguhon. At hindi natin pagkayuhon. Kaya delikado gid ang atong tubuhin. Kung ang aton pag kinaugali, tradisyon ng Japon, niya ng tao, useless lang ang aton pagkalagad sa Ginoo. Kasi ko sa imo, Abyan. Okay, tama agad, Abyan, tama agad. No? Kaya nagakatabo gaman abi ni sa aton nga panahon, no? Nga kung kisa gyud tinanaw kita sang sala sang tawo, kita mismo ang aton yung sala ay taginatanaw, ginatawag kita sang hipokrito, ang tawag siya ng Jesus Christ, no? Gani, kung aton gid pagakuan sang base ang aton subong kuan sang aton nga pagtuon, ang Marcos 7 wala da ginahambal nga hindi na pwede magkaon sang baboy. Ang pwede na gali magkaon sang baboy. Pwede na magkaon sang ginabawalan sang Leviticus 11. Wala dira ginahambal mga kabyanan. Kaya ang ginahambal dira ang tradisyon nga amo ang paghugas ang kamot. Kag kung magkaon ka, ang paghugas ng bisan di ka kahugas ng kamot, pwede magkaon kung emergency gid, pero wala man na gina-advise sa aton subong sa tungod sa aton subong generation bala sa aton nga kapanahonan, damo-damo na nga virus ya dapat niya maghugas kita ya kamot bago ta magkaon. Kaya daw lain na yung panahon naton sa ila to nga panahon. Sa ila gani nga panahon to makakita ka lang sa sapa-sapa, buhuan mo sapa, pwede ka na kainom mo. Ambot kung na-experience nyo da sa inyo sa uma, Abyan Jen? Abyan Jen, sa inyo dara nagakatabo pa da sa inyo nga Wala sila, Brad, ato sila sa ano, ato sila sa Biak. Sa Bianca. Okay. Sa inyo dara, Abyan Bianca, may ara dara sa inyo nga kung kisa makakita lang sang sapa, buuan ng sapa kag hulaton nga magkatubig kag imnan? Munbad wala kami dikiari kami sa syudad. Sa syudad ka mo, sorry gid. Din sa aton sa mga sa umalang ini nagakatabo, no. Amo ina nga sa mga presyo bawal, no, pero sa aton niya sa aton nga panahon, pwede man naton masili nga bawal, pero hindi naton yung paghimuon nga tradisyon. No? Hindi naton paghimuon nga mas labaw pa ini sa kasuguan sang pulo kasugo o sa kasuguan sang Ginoo nga ginhatag dito sa panahon ni Moses. Pero tandaan gid naton mga kabyanan, duha ka klase dira kasuguan ni Moses kag ang pulo kasugo. Ang pulo kasugo hindi ni siya dala sa kasuguan ni Moses. Kaya ang kasuguan ni Moses sinsulat ina mga kabyanan, tandaan ta, ginsulat ina iya sa libro kag ginbutang didto sa kilid sang kaban sang katipan, nga ang kaban sang katipan ara dira ang katipan o inang pulo kasugo ara da sa sulod. So ang kasuguan ni Moses lain sa kasuguan sang pulo kasugo. Muna nga aton nga paghambal aton di kasuguan subong ya, na automatic set na kita sang aton na mind nga pulo ina kasugo ining aton nga ginistoryahan, no? So ang pagkaon nga wala ka panghugas ng kamot, pwede na yan imo himuon. Kay hindi niya amo ang kasuguan, no? Ang kasuguan dito ang pagrespeto sang imo ginikanan nga gingkot ni Jesus Christ didto sa ikalima nga sugo sang pulo ka sugo ina. So pwede kita ya kapangakaon nga hindi kita kapanghugas ng kamot, kay ang nagasulod sa aton hindi man niya nakapadagda sa aton tagipuson. Ano nagapadagda sa aton? Amo iniya ang mga ginahimo naton nga malain nga again sa pulo ka sugo. Amo ina yang imo dira nga kwan, ang imo yang basihan na. So ang Marcos 7 sa aton konklusyon mga kabyanan, hindi ni siya amo ang kwan, hindi ni siya amo ang pahanugot nga pwede na kita magakaon sa ginadilian dira sa Leviticus 11. Ano ining Leviticus 11? Amo ini nagatudlo sa aton kung ano ang matindlo kag di matindlo nga para kaunon sang tawo. Kay ining Leviticus 11 dito natabo naman ini sa panahon ni Noe nga wala pa ya si Moses. Ginkuan na ini gin identify na ini yang matindlo kag di matindlo nga mga kasapatan dito pala sa panahon ni Moses ni Noah. Pila pa ya ka tuig bag-o nagwa ya ang
ngalan nga Moses. No, kay 2,000 years salin sa creation ng kabyanan, natabo ining kwan, natabo ining ginasiling nga anaw sa panahon ni Noah. Na kag kun aton pagabasihan siguro mga 1,000 years pa ya siguro bago na guwa ang ngalan nga Moses sa panahon ni Noah. Kaya bala mo si Abraham mga kabyanan, nagwa ang ngalan ni Abraham didto na iniya sa panahon pagkatapos ang turis ang Babel nga ginubra nila bala ni kwan ni sino ganin ni nag-ubra sang turis ang Babel si sino ganin ni mga kabyan? Kaliwat ato sang anak ni kwan ni Noah. O gani si kwan ini si ari na sa baba ko basta amo na sa no kabyanan nalipat ako i-text sila di mga kabyanan no ining aton nga ang kwan ang tawo Nimrod tama ba kada abtik ning aton nga mabtik ini si kano mabtik ini si Nini Sunshine no oh mabtik paghambal pala natin balaan niya na kung anong sugpon. Sa panahon ni Nimrod, siya amo ang nag-lead sa paghimo sa kwan, no? Paghimo sang turis sang Babel. Tapos after mga 3 years siguro pagkatapos, hindi ako magsala mga kabyanan, mga after 300 years nagwa dayon ang ngalan nga Abraham sa sina nga lugar mga kabyanan, no? Dito sa dito nagkabuhi si Abraham. Gitawag siya sang Ginoo nga dalon siya dito sa dutang saan sa Kanaan. Ti dugay-dugay pa yan, no? Nagbata pa ya si Abraham sa kay kwan, no? Naghulat pa gani si Abraham sang 20 years bago siya nagbata kay Isaac. Kay bala mo sadto tigulang na sa to si Sarah, wala pa sila bata kaduwa mo. Ti nagbata si Sarah after 2 years 20 years ang gitugdanan sila sang Ginoo nga magbata sa nagkadlaw pa gani si Sarah. No? Gintuganan siya 20 years bago siya nagbata. Tapos pagka 20 years pagkabata niya kay Isaac, nagbata pa si Isaac kay Jacob. Pagbata niya sa kay Jacob mga kabyanan, dito dayon nga nagbata naman siya sa 12 naman kay nagbata siya sang 12 naman ka mga mga ginatawag naton ni sila nga mga 12 tribes, 12 ka tribo mga kabyanan. Amo ina dugay pa yan nagwa ang ngalan ni Moses pero ining ang Leviticus mga kabyanan, ang Leviticus 11 ginsaysay na niya gisugid na iniya dito sa panahon ni Moses ni Noah. Nga may matinlo kag di matinlo pila gani ka pares ang matinlo balaan naman ni Sunshine no ma-text naman isa sa aton pila gani ka pares ang matinlo kag pila ka pares ang di matinlo ang di matinlo duwa ka pares kag ang matinlo pila gani ka pares Abian Sunshine kay mabtik ni sa Abian Sunshine mag-text sa aton no okay, ako na lang magasabat, no? 7 ka pares. Kag ining 7 ka pares, nagsabat sa 7. Pag sabat ko, nagsabat man sao, sigida man, no? Siguro na ulihi lang iya text mga kabyanan. So 7 ka pares mga kabyanan, kag 2 ka di matinlo ang clean, kag 7 ka pares nga clean. Ti nga man gindamo ang clean. Kaya kay balo ang Ginoo nga kung mag-abot ang panahon nga ang tao mangayo gidya sang karni. Tungod nakalapas na ang tao sa sala. Ti ang aton appetite sang tao na nakwan man naguba man nga dapat ang gintugas sang Ginoo pagkatapos ang creation sang Ginoo ang kaunon sang tao dapat mga seeds, mga grain kag ano pa kita natawag sa mga lamigas, mga mga butil, presong humay, buna, mga utan,
No, amo na iya dapat ang kaunon sang tawo nga gin-design sa Ginoo. Pero sa pagkahulog sa tawo sa sala, pati ang aton diet nakuan man na nasamad. Muna nga ang opposite sang gin-create sang Ginoo nga dapat ang kaunon sang tawo ang mga vegetables kag mga beans kag ini mga nuts kag mga prutas, naging opposite, naging carnivorous ang tawo. Tamo sa panahon sa Israel to, nangayo sila dayon kuan kag. Nangayo sila sang karne, nagngakig sila sa Ginoo, nang sunggod sila sa Ginoo kay wala sila nakakaon, puro lang mana ila nakaon. Tigit tagaan sila sa pitaw. Ano ginhimo nila sa pitaw? Ang iba to wala na nila ginluto. Gimpinangit na nila tong pitaw. No? Kita mo na ang tawo, carnivorous gidya. Tungod pati ang atong diet naguba man. Piras-piras ang mga sapat. Ini mga leon mga nagakaon sa mga kapwa nila sapat. Wala ni sila sa una yung kaon sa kapwa nila sapat. Ang ginakaon nila sini dagami or likot. Di ba pag-abot sa bagong langit, bagong duta, ambal dira na Isayas. Dira sa 65. Nga ang mga sapat to, mga leon, mag-opdanay sila sa mga bata. Kag ang bata magapuot dito sa buho sa manog, hindi siya pagkanton. Kag ang ginakaon na sa mga sapat sa to, mga dagami na or mga likot. Mabalik kita sa sanguna na creation. Na amo na ya, gani subong tungod naguba na ang diet sang tao, pati ining Marcos 7 gingguba man ni sa tao. Marcos 7 chapter 7 verse 14, ginhimo nila ining nga rason nga ang nagasulod hindi malain, kaya nagawaga na mo malain. Ang tanan nga pagkaon pwede kaunon na amo na ni ila ginhimo nga rason nga para magkaon sila sa ginadumilian sang Ginoo. Tungod naguba na ang diet nila, pangita na lang sila sang lusot nga para himuon ini para magakaon sila sa ginadilian sang Ginoo. Tiwala iniya, hindi niya amo ang kahulugan sa niya. Ang kahulugan sa niya paghugas sa kamot kag ang pagkaon nga ila ginakaon hindi tiya baboy kag hindi tiya mga ginadilian sang Leviticus 11. Kundi ang mga ginadilian dito ya, ang mga ginapakaon dito gali ya, amo dito ya ang pagkaon nga sang tinapay. O kung magakaon man kita sang hindi tinapay, ining wala ginadilian or ginaalaw lang sang Ginoo nga kaonon. Kaya bala mo mga baboy sa mga Hudyo hindi niya pagkaon. Ang mga kunlutuon mo gapula, hindi niya pagkaon sa Hudyo. Ang istorya ni Jesus Cristo, mga Hudyo, kita naman yung mga Kristiyano, nag-claim mga Kristiyano, ang ato naman niya obra, ining chapter 7 verse 14, amo naman ang ginahimo nato niya nga balibaron nga para magkaon kita sa ginadilian. Pero sa tuod lang wala niya, hindi niya ang kahulugan sa nadaya, hindi niya nga ginaalaw kita or ginadula na nato niya ang Leviticus 11 para lang kita makakaon sa ginadilian sa Ginoo. Wala niya. Ginaobra-obra lang na iya sa tao, muna gani hambal sa Ginoo, hambal niya daw. Mga hipokrito kamo. Kaya ang inyo yung gusto niya nga tumanon, ang mga sugo sa tao, ang gusto ninyo yung himuon, ang gusto ninyo yung tuuhan, amula na yung gusto tuuhan. Ang sa Biblia, wala na yan ninyo ginatuuhan, ang baldarakag. Muna gani nga, bago inigin hambal ni Jesus Christ ang verse 15 nga, hambal niya, wala sing butang nga nagasulod sa tao nga nagahigko sa iya, kundi ang mga nagagwa sa iya. Hambal diriyo, pamati kamo tanan sa akon kag intindihan ninyo, hambal dira sa verse 14. Ang akon ginahambal, hambal man sa 16 pagkatapos niya sa to hambal sang mga butang balang nga nagasulod kag nagagwa. Pagkatapos na sa 16 hambal diyo, kamo nga nagapamati dapat intindihon gid ninyo ini ang inyo nabatian na kay kinahanglan intindihon ta kay base ba na obrahan naman ini sang meaning. Pwede na kami magkaon sa ginabawal dira sa Leviticus 11. No? Kay porbiro ko bala na kuan ini na tulupangdan mga kabyanan.
sang nagaupod-upod ako sa isa ka simbahan, no, nga ginusugid ko na ganin di sa inyo, born again nga aton nga akong ginupdan. Pero para paggambal mo abi born again, hindi niya sila tanan, hindi ni sila sang kwan kay lain ina diya, general term plus ang kwan, masiling naton mga Sabbath keeper, paggambal Sabbath keeper, hindi lang ya Seventh-day Adventist nga kwan kay damo ya nga mga Sabbath keeper, no, bisa may ara gani nga Protestant nga Sabbath keeper sila. Sabado sila yung paningbahon. Sabado, ginapakabalaan nilang Sabado, pero hindi na sila Seventh-day Adventist. Damo naman mala, paghambal mo nga born again, hindi na nga sila nga victory or mga kung ano dra nga klaseng mga born again, hindi na nga. Term nga born again niya, bot silingon, mga nagbag-o sang ila kabuhi pagkakilala nila kay Kristo na one time nakaupod ako, no, ang title ang ngalan naman nila sa tong ginupdan ko mga kabyanan, pwede ko naman sambiton kada way makukakita na diri sa ila kay didto malang niya isa malang sila kasimbahan nagobra-obras na sang ilang ngalan. One life ang ilang ginmutang nga ngalan, no, ay ginakaupod-upod ako to sila. So ulihigin binasa nila ni ang Marcos 7 ho, daw natulupang dan o tama sila ay ang nagagwa tuod, ang nagasulod hindi malain, ang nagagwa ang malain na niya. Ay, tama kag, pwede kag magkaon. Pwede gali kauno na ginabawal. Sa ulihigin usisa kugid. Kay nabasahan ta ini ho, ining ginasli, pamati kamo tanan sa akon, kag intindihon ninyo ang akon ihambal, ha. Ginbasa naton ini. Kamo nga nagapamati dapat intindihon ninyo ini ang inyo nabatian. Kag gintulupangod kugid man mga kabyanan, hindi gali niya nga sugo ya nga pwede nga hindi niya gali dahilan or kabangdanan nga pwede nato lapason ang Leviticus 11 kay hindi niya ginaistoryahan ni pagkaon sa mga hintil, pagkaon niya sa Hudyo, kag kun imo pagasundan reya ang paghugas ng kamot diya ang konteksto, hindi na reya sa mga karne ang ginaistoryahan, hindi. Ibutang talabi, no, sundan ta ang argumento nga karne abi ang ginbutang da. Kapag hambal mo yang nga karne da kag ginakaon sa Hudyo, hindi na iya sang ginadilian dira sa kwan sa Leviticus 11. Mga matinlo ina iya nga mga karne or mga pagkaon nga pwede kaunon sa mga Hudyo, kay mga Hudyo ang mga kaistorya ni Jesus Christ da, wala sang hintil da. Na so makita naton diri mga kabyanan nga ang Marcos 7 gali wala nagatudlo sa aton nga wala na ya ang Leviticus 11 or pwede na kita kakaon sa ginadilian, labi na gid ang mga pagkaon sa baboy bala mga kabyanan. Amo gid ni ang amo gid ni ang namian sa tawo. Inang bala tong ginsudlan sang malaing espiritu bala, naghangyo sila kay Jesus Christ. Ang balya kung pwede, Ginoo, dito lang kami, pasudla lang kami dito sa mga baboy nga to. Kaya ang mga baboy to, 2,000 kabilog. Kaya bala mo, mga hintil, mga tao dito, gahupot sila sa baboy. Pag dito nilagin dito nilagin hangyo ang Ginoo nga dito sila masunod sa baboy. Kag pagpagwa sa ila ni Jesus Christ mga kabyanan, ano ang hambal ni Jesus Christ sa ila? Buwa kamo kag dito sila nagkadto dayon sa mga baboy. Ano natabo sa baboy? Naglalasa ang mga baboy kag naglilumpat kag muna kon sudlan ka bala sang espiritu mga kabyanan sang yawa or espiritu bala tama na abyan sunshine no ni tama inang imong ginhambal no. Okay. Kung aton pagbalikan ang istorya nga no nga ang mga tao sa una dito nga nagahupot sa mga baboy, hindi to sila ya sa hindi to sila ya mga Hudyo, ginakaon giman aya sa mga hintil ang baboy te dito gusto sang yawa tamo pagsulod sang yawa sa baboy nagalalasa ang mga baboy gani ko ni mga tao bala nga nagasaot-saot kag nagapanawag sang ginatawag na ilan tawag sila no nagapangamuyo sila, nagasimba sila, nagakulurog sila. Pero sa tong ginlantaw ko kagabi nga video sus hindi na ya makamo nga ang tao itabunan nila sa iya nga kamot subos daw ang mga tao galalasa mo galulumpat ang mga tao dadumduman ko dayon
ang ginhimo ni Jesus Christ dito sa espiritu nga malaot bala. Ang tawag gani sila si Panong, ang balita, ang ngalan namon Panong kay damo kami, no? Paghambal mo Panong mga kabyanan, nilibo ina sila kabilog. Tamo mga baboy ito nga 2,000 kabilog ito nga baboy. Sulod sila dito, galalasang baboy ko. Kaya siguro basig duwa ka espiritu nagasulod sa isa ka baboy, kita mo damo pa tong mga espiritu mo. Ti galasa gali ko sudlan ka sang espiritu mga kabyanan, galasa ka mo. Galulumpat ka. Na ti amo na maghalong kita mga kabyanan sa mga pag pulo pangamuyo balang pasudlon ang espiritu. Kay base bala hindi espiritu sang Ginoo nagasulod kay kung magsulod ang espiritu sa tao ya mga kabyanan niya hindi yakwan. Wala ya galasa ang tao kung magsulod ang espiritu, gaalam ang tao. Nagabuot, nagaalam, no? Pamalandong, no? Wala galumpat kag nagalasa. Basahon naton bala mga kabyanan ining nagakaon sa mga baboy balaho. Diri sa Isaiah Bian Rex, Leo Gabi basa dira sa Isaiah 65 ara kapada. Basahon ta dira anay atong ang mga tawo nga nagakaon sa ginadilian kay bala mo ang ginarason abi sa mga kabyanan naton ining nga pwede na kaunon ang mga ginadilian tungod sining Marcos 7 nga ini 14, no? Dira sa Isaiah 65 bala mga kabyanan Abian Rex lim ko basa dira ay ara dira ang tanan nga nagakaon sa mga ilaga, baboy, ano pag dira mga kuniho, kutob sa ginadilian mala. Anong matabo sa ilada mga kabyanan? Isaiah 66:17. Oh, sige liog ko basa. Sa Isaiah 66:17. 66, oh tama, 66. Apang dire, ang Ginoo nagasiling, kadali na lang ang katapusan ng mga nagapaputli ng ilang kagalingon para sa pagano nga pagsimba. Pagano gidagin ginambal gid sa pagtransmisyon. Oh, sakto na mga Abian Rex agaw anay sa imo no, agaw anay sa imo. Okay. Kaya ba mo Abian Rex, ining mga pagsunod bala sang tradisyon, pagpigan pa nini. Panimbahon ini sang pagano ni mga tradisyon bala. Oo. Pagano ina nga panimbahon. Hindi niya iya sang Ginoo nga kwan sang Ginoo nga panimbahon. Muna gani maghalong kita pag abot bala sa may mga okasyon sa aton day nga mga tradisyon. Damo ining mga tradisyon ini. Iyan iya sang pagano nga panimbahon. Diyos-Diyosan sina imo ginasimba. Gani ang mga pagano bala nga pagginaway Abian Rex, hindi mo na pagdalon sa sulod sa simbahan. Yes. Kay ang mga pagpanudlo na mga happy-happy na iyan na sa pagano nga teaching wala na sa aton niya. Halong kita nga hindi kita magdala sa mga pagtudlo da sa sulod sa simbahan, pati ang iban nga mga tao nga mga inosente ginadala mo sa sala nga panimbahon, no? Panimbahon sa pagano. O go ahead Abian Rex. Bago ko padayon ng Abendonal sa mga nagapamati, hindi ko mo masaklaw sa amo na. Biblia niyang nag-ampal. Kinabasa ko lang, nabasa lang na. Wait lang, Brad, i-connect ko siya liwat, Brad, wait lang, Brad. Okay, batian ko din, batian ko. Kabati ako sa inyo, go ahead. Okay, go ahead mga kabyanan. Batian ta ka mo di, mga kabyanan. Okay. Go ahead. Hello? Hello, Abian? Okay. Basahin ko ulit sa Isaiah 66, verse 17. Okay. Waton. Ang Ginoo nagasiling, madali na lang ang katapusan sa mga nagapaputli ng ilang kaugalingon para sa pagano nga pagsimba. Sa mga nagaprosesyon, patatto sa mga hardin nga ginasimbahan, sa mga nagakaunsing baboy, kag ilaga, kag iban nga makangililan nga mga kalanon. Ang sakit ang gadunan. So, Amo na gani, no? Tama. Nga amo ina madangatan sa mga tao nga kwan
nga nagakaon sa ginadilian. Masakit man tuod nato na ihambal pero matuod abi mga kabyanan, no? Ta mo ginagamit nila ini ang Marcos 7, no? Para lang nga kauno nila ang ginadilian sa Ginoo. Wala niya ginapakaon sa Ginoo mga kabyanan. Ini mga ginadilian ra sa Leviticus 11. Biskan ano argumento bisan didto para sa kwan, no? Sa Acts chapter 10, no? Atong gipakita mamla kay kwan kay Pedro nga palanawon man to. No, maabot ang time nga itapik naman naton ina mga kabyanan. Wala da ginahambal sa aton nga magakwan kita. Nga tawag na. Nga kaon na kita sa ginadilian. Abyan. Go ahead, Abyan. Ito kang pagkita ko pala sa Ezekiel 22 verse 26. Basaw niya. Isliton ko, Biblia niyang nagambal lagi nabasa lang namon. Hambal niya sa Ezekiel 22 verse 26. Ang mga pare nagalapas ang akong kasuguan kag wala sila nagataha ng mga butang na balaan para sa ila pareho lang ang tanan. Ang balaan kag di balaan wala sila nagatudlo sa kinatuhay sa matinlo ng mga butang. Kag wala sila nagasapag sa adlaw nga inyong pahuway. Tungkol sini ang mga tao sa Israel wala nagatamo sa ako. Grabe ka. Kita mo na? Kabyan na? Kanya ng pagsibiliya mga utod. Hindi ang muto na tabo pagdatunan sa Marcos 7. Diba? Tama. Hindi tayo ang sa Mateo gani na version dito, makita man to sa Mateo 15:10, nasaklaw sila sa Jesus Christ. Naakit sila kay Jesus Christ, kay ginsaway sila. Kaya ginambal bagay sila ni Jesus Christ nga pareja sila sa mga bulag, kaya nagatoy-toy man sa mga bulag. Kaya kung pasensya sa mga siyempre ang ato mga utod dire sa mga blind, hindi amo ang kutsilingon ha, nagatudlo sila sa sayop. Sa ginatudloan ng mga tao, kung tayo pag ilagay na tudlo o nagapamati, di parehas sila nga malaglag sa kalaglagan kung ang ginatudlo ang ginapati mo sila sa sayop, wala din sa padulungan nga maayo. Di ba lang dyan? Tama. Dami din basaw ng Mateo 15 mo. Basaw tagla. Basaw ta? Oh, go ahead. 15:10. Silenderyo. Dahil bitawag ni Jesus ang mga tao na magpalapit sa iya kag nagsiling sa ila. Pamati kag hangpan ninyo. Hindi ang nagasulod sa baba sang tao ang nagadagda, kundi ang pinapagawa niya sa iya baba mo ang nagadagda sa iya. Dahil ang mga gitutulaan nagsiling, palapit sa iya kag nagsiling. Dahil balaan mo bala na ang mga Parisiyo nasaklaw sa imong gisiling, na akigit sila niya, abyan, hindi siya. Jesus nagsabat, ang tagsa katanong nga wala intanong sang akong langit nun nga amay, pagkagabuton. So grabe. Katungsi, pabayi sila, magbulag sila nga manugtoy-toy, kay kung ang bulag magtugtoy sa isaman kabulag, sila kaduha, mahulog sa kanal. Grabe, no? Sa 15, si Pedro nagsiling, ipaathag sa amon ang kahulugan, sini nga palanggiran. Jesus nagsiling sa ila, wala din ka mo kinali sa iban. Wala din kinali sa iban. Grabe ang ikaw sa Ginoo. Doon din ba lang doon na akit ang Ginoo sa ila? Wala ba ka mo makahagok nga ang bisan ano nga nagasulod sa baba sa tao, nagkakadto sa iyan ka. Klaro, kagdayon na pagwa sa iyalawas. Klaro man. Pero ang mga pulmo nga nagagawa sa baba, nagahalin sa tagipusoon, kag amo ina ang nagadagda sa tao. Isakto gidya klaro ginaghambal ni Ginoo. Kay ang tagipusoon sa tao nagagikan ang
malaot na mga panghuna-huna. Tama. Amo ini siya ang pagpatay, pagpangibabili o kung pagpanglalaki, pagkikilawat, pagpangawat, pagpapala sa iba, hindi nga mga butang. Amo ang nagadagsa. Pero madagtaan ang tao kung magkaon siya na wala makapag-inaw ng iya mga kamot. So amo ina mga kabyanan, no, Abyan Rex, nga ang Marcos 7 hindi nagakahulugan nga pwede na kita magkaon sa mga ginadilian. Kundi ang ginaistoryahan dira pagkaon, no, nga tinapay. Kung ibutang tabi, no, may words dira nga ang tanan nga pagkaon pwede makaon. Buot silingon kay ang mga tao dira nga nagakaon kung ibutang tabi nga pati ang ginadilian pwede kaonon. Buot silingon nakasala kita nga way kita magkaon. Nakasala bala ang Seventh Day Adventist nga wala nagkaon sa ginadilian kay panugutan dira, no? So buot silingon wala kita yung nakasala, no? Kay tungod ang Marcos 7 wala na yung nagatudlo nga wala na iya ang Leviticus 11. So ang ginatawag bala nga pagkaon sang matino wala iniya gindula biskan sa New Testament. May ara gani istorya mga kabyanan, no? May ara nga ako na hibaluan nga pamangkutanon, no, sa isa ka diskusyon man sa isa man ka diskusyon Abyan Rex, may pamangkot gani dira nga kwan, may pamangkot dira nga kay si Kristo hindi nakita ko gali sa isa ka dako nga programa, no, sa telebisyon nga subong ang gipamangkutan patay na gani sa subong, no. Pero sa una, sa buhi pa sa may namangkot siya, siguro Adventist ang napamangkot, wala lang, hindi ko lang sure, no? Kung Adventist yung namangkot. Ang namangkot siya, ang pamangkot, amo ni, si Kristo bala nagkaon sang baboy o wala? Muna ang pamangkot. Ambot kung ano to yung ginsabat, wala to sa kasabat mga kabyanan. Kung si Kristo bala nagkaon baboy o wala? Kay si Kristo Hudyo, wala gito yung nagkaon si Kristo sa baboy. Wala record sa Biblia nga nagkaon si Kristo sa mga ginadilian nga ginakabig sa mga hintil nga pagkaon para sa aton hintil kita, no? Wala si Kristo, wala record sa Biblia nga nagkaon si Jesus Christ sa ginabawalan sang Ginoo dira sa Leviticus 11. Biskan pa ang mga apostoles or mga disciples, biskan si Pedro nga gintagaan sa palanaon nga palanggiran or sa English may term na, no, parables. Wala si Pedro nagkaon, no? Nadula ang aton mga kabyanan, no? Wala nagkaon si Pedro sa ginbawalan. Nakipagbais pa siya gani sa kay Jesus Christ dra kag kun imo da pagatun-an dra sa binuhatan Jes mga kabyanan. Ang Acts chapter 10 ang naintindihan to yan ni Pedro galiya nga ang mga Hudyo kag hindi Hudyo ginakabig sa Hudyo ang mga hindi Hudyo nga karumal-dumal o makangilad subong sa mga kasapatan ng mga ngilad. Gani ang mga Hudyo sa una, wala yan nag-istorya sa mga tao nga hindi Hudyo. Na wala sila yung gina-istorya sa hindi Hudyo. Kay bala mo bawal sila, kay bala mo matindlo ang tawag nila sa mga tao nga hindi Hudyo. Na amo ato gali, nga si Pedro ginapakadto sa didto sa isa ka tawo nga hintil, no? Nga manggaranon nga hintil, nga pwede siya makipag halubilo kag mag-upod kaon dito. So wala dito man ginaistoryahan nga pwede niya kauno na ang mga ginadilian. Kundi ang ginapaanggiran gali sa toya tawo. Tawo mga kabyanan. Nga ang mga Hudyo pwede makipaghalubilo sa hindi Hudyo. Dumduman niyo to ang istorya sa kwan sa Mariahanon nga babayi. Hindi to yang babayi Hudyo.
Nag-istorya si Jesus Christ sa iya, kag nangayo tubig si Jesus Christ sa iya. Natingala atong Samarianon nga man ining Hudyo nga ini nakipag-istorya sa akon nga bawal ini sila maistorya. Tungod sina nga tungod sinang binuhatan or Acts chapter 10 nga ang mga Hudyo pwede ya makipaghalubilo sa hindi Hudyo tungod sa kay Kristo. Na hindi to ya pagkaon nga literal nga pagkaon, paalanggiran ato nga dapat naton hangpon man pras man diri sa Marcos 7. Ginatagaan kita laygay nga dapat intindihon tagid ini ang ginahambal ni Kristo kay tagaan naman ni meaning sa mga katawhan. Na wala gintudlo sa Biblia nga pwede na kita magkaon sa mga ginadumilian sa Leviticus 11. Muna nga hasta subong ina nga kasuguan ining maayong panglawas nga kasuguan ginadala gyapon ini sang Seventh-day Adventist mga kabyanan sa mga nagatuman sa kasuguan nga nagapamatuod kay Kristo. Diri sa Revelation 14 amo inis lang ang mga katawhan ang nagatuman sa kasuguan sang Ginoo kag nagapamatuod kay Kristo. Ining mga tawo nga nagatuman sa kasuguan kaparehos sang pulo kasugo kag ining mga pang-ayong maayong panglawas nga kasuguan. Gay ni ining mga panglawas ni, maayong panglawas ang kasuguan, nagapabilin niya tubtub subong. Kay atong pamangkutanon gani mga kabyanan didto sa panahon sang isa ka bantog nga manugwali man di sa aton nga napatay na subong. Gipamangkot siya kung si Jesus Christ nagkaon sang baboy. Nadumduman ko na to ya Abia Rex ang iyang sabat, wala gali ko no nagkaon si Jesus Christ ang baboy. Pero kita yung mga hintil, pwede na kuno kita magkaon baboy, daw mo to ang iyang sabat sa to Abia Rex, no? Kung ila lang to i-replay ang pamangkot niya to sa ilang mga programa sa kung i-replay lang nila to, mabalaan ginaton kung ano yung sabat sa to. Pamangkot siya kung si Jesus Christ nagkaon sang baboy o kung wala. Kaya ang iya sabat sa to, daw wala to nagkaon si Jesus Christ. Pero kita yung mga Kristiyano, pwede na magkaon. Pras man bala sang sang sabat bala, sang Sabado, si Jesus Christ kada Sabado, sa iya nga pag-ministry dira sa bugos nga Galilea, nagasinimba na sa kada Sabado dira. Kag nagapinang-ayo sa mga simbahan, nagapangwali na sa sulod sang simbahan, sa mga Hudyo. Di kung wala na itong Sabado, taling ginambal ni Jesus Christ. Sa sunod, hindi na kamo Sabado magsimba. Domingo na kita magsimba ha. Wala ginagambal sila si Jesus Christ. Pero sang tao sa gihapon, nagapangita gihapon sang lusot, nga para lang nga magsimba naman sang Domingo. Amo man na ang pagkaon ining Marcos 7. Nagapangita gihapon sang lusot ang tao nga magkaon sang ginadilian. Kaya manami, gaman ang bawal, Abian Rex. Kaysa una bala nakatilaw ako sa bata ako, mga grade 6 ang ako ng gaedad ko sang una 12. Daw gaedad ko Abian Rex ng 12 mo, daw 12 ang ako ni edad sa to. Batian niya ko Abian Rex. Abian Jen? Nagkakadula-dula siguro akong signal. Okay. Nakatilaw man kita sa unas na, sa grade 6 pa lang kita, Abian Rex, sa mga pagkaw. Kanami, giman. Matuyom-tuyom ang sabor. Kanami. Pero galing ginabawal din siyang Ginoo. Kung nga man, ang effect sa aton lawas, grabe. Kaya kung magmasakit ka bala, mga kabyanan, kung magmasakit ka, resita sa doktor, hindi ka magkaon sa baboy, ha? Hindi ka magkaon sa mga nagapula kung lutoon. Amo ina ang resita gyapon sa imo. Ilaygay sa doktor sa imo. Isa ato pala seminar abyan, ginahambal ka man na. Sa mga seminar nato, ginahambal nato nila. Baboy. Oo. Masin luto sa pinakainit na kalayo. Ang ulo hindi mapatay. Punta na siya, kung magbunaw na, nagbabakod naman siya, nagahunap. Ay, di ko magkaon kasi na, nagkakaon ka sa lingko, nagkakaon ka sa bacteria, o kung virus, ay mo lang, pinapasundan mo sa virus. Di, ang Ginoo, hindi maluyag sila. Kaya ang pagganito sa kulusan to, sponsor, si Dr. Blau,
agi sa walay pulos nga kadaya isang tawhanon nga kaalam nga nagagikan sa mga ginapaalinton nga mga pagtulunan isang mga tao kag sa nagagahom nga mga espiritu sa kalibutan kag wala ni Kristo ay patentunan kung kita magkaon sa mga medko hindi na nagagikan ni Kristo nagagikan inaiya sa kanilabutanon nga pagtuluhan na pagsulundan iyan tawhanon hindi na Diyos na pagtagpuan o pagtagdog kasi Christ nagtublo siya nga ang mga matilo niya mong pagpapang kaunon. Okay. Tama, Abian Rex? Okay, so Abian Rex, no? Wala na kita time, no? Kaya daw 9 o'clock na, no? Balik kita sa next week, no? Balikan naman natin ini, no? Mga topiko, mga kabiyanan. Kay balo ako damo gid sini ang naka-relate, no? Sa sini nga topiko. Kay ang pagkaon kung isa issue ini sa tawo. Ay, upod ako ang si Sister Bianca sa Bianca. Oh, sige, go ahead. Sister Bianca? Yes, Brad. Iwahatag kasi mo insight. Okay naman ko, satisfied naman ko sa explanation ni Brother Donald, Brother Rex. Okay. Abiyan Donald, dali ko na sa imo. Okay. So, amoy na, no? Magtakop na kita siguro, no? Kay last na ibinagid man. Ay, nahulog. Ay, ara, Sen. Okay, go ahead. Tagantag mo na sa time. Sen, mahambal ka? Di, sa line natin, wala sa. Sa niya? Direct. Monitor ka di, ari ka sa monitor. Direct. Okay, so mabalik kita, boss. Sa boss kita, kung wala kita, kung hindi siya kambal, sa buong boss, aga, prepare ka mo, no? Makakuan kita sa bugtaw na abyan. Ma-worship kita, boss, aga. Boss, aga, worship kita sa bugtaw na abyan, no? Okay. So, prepare ka mo da, kay makakuan kita. Kung gusto nyo, kamo ma-lead sa aton nga programa, madugang lang ko sa inyo, pwede man, no? O mabalaan galing, boss. Sabihan ka? Yes, Brad. Kita mo na mag-program once sa bugtaw na abyan, sa worship. Kita? Oo. Ang blind ministry. Ako ang makuan lang, ako ang ma-host sa inyo, kamo ang maghatag sa program. Morning devotion, gali na, Brad, Juan? Ha? Morning devotion, gali na? Oo. Devotion namin once. Buwas na devotion na kita. Welcome lang kami tapos sa opening prayer kita, tapos na mabasa sa devotion din. Or pinanabahan sa program. Sa bugtaw na abyan. Bugtaw na abyan. Kamo hatag message. Kita ko lang mag-message. Kita mo lang grupo. Obra ka mo sa program karon mga kabyanan, no? Pagtakop na to, obra ka mo program. Prepare ka mo buwas kay ako makuan sa inyo, ma-assist. Okay. So mga kabyanan, na magatakop na kita na sa aton programa sa sining gabi, no? Sa sining tion. There is opinion mo i-share mo. Paghambal ko opinion i-share mo, masambit ko sa akong ngalan, isambit yung man ang inyong ngalan da mga kabyanan. Madungan kita sa paghambal, ha? Okay, so before kita magatakop anay siguro mga kabyanan, no? Magapangamuyo anay kita, no? Sino ang gusto mga muyo sa inyo sa pagtakop sa aton nga programa? Bianca, pwede ka pangamuyo? I'm sure, Brad, sige. Pangamuyo kita, sa ibubilinaw niya ama niya ka sa kaitasan sa mga langit. O madamo, salamat sa siningat tinion na paagis sa conference call, makapamati kami sa programa ni Brother Donald Martinez. Kabay Paginoong makamayon mo siya. Kabay Paginoong ang hindi nga programa, maka-inspire sa mga nag-lantaw sa Facebook Live, kaglabi na din sa lubang yung mga kamdanan niya ari sa conference call. Kabay Paginoong padayon mo nga hindi lang si Brother Donald, kundi pati kami nga nagpamati sa ibo mga pulong ka. Salamat Ginoo sa opportunity na maka-kami sa Facebook Live sa conference call was. Thank you sa opportunity kabay pa nga madamo kami nga ma-inspire. Salamat sa permi nga pagpangamuyo pagpamati sa among pagpangamuyo. Bawat lamang sa personal nga luwas na bubusan. Amen.
Amen. Okay, so thank you very much no sa inyong pag-participate. Thank you very much sa inyong pagpamati sa aton programa. Thank you very much sa inyong pagtan-aw sa aton programa sa aton Facebook page, sa YouTube no, kasi i-live naton man sa YouTube. Pero i-follow nyo ang aton nga Facebook page mga kabyanan, Revelation Ministry Abyan no. I-follow nyo ina or kung i-like nyo da agud to nga magadugang aton dra nga mga followers. Subong man dra sa kwana sa aton nga YouTube. Ang YouTube channel naton dra para madugangan man kay 500 ka mga followers ang atong kinahanglan no. Nga para nga makabulig kamo sa aton nga programa para mapadugang kapag ang pagpanami ang aton nga programa mga kabyanan. So okay, so hindi na kita magdugay no, magatakop kita sa aton nga programa sa sining tion. Hindi kita mo magkalipat no sa aton nga programang Opinion Mo i-share mo. Ining inyo Abyan, si Abyan Donald Martinez. Ako naman si Abyan Rex Basaya. Gusto biya ka? Kag ako naman si Kabyanan Bianca Gabini. Okay, so si Kabyanan Rosel Molina. Oh, salamat din. salamat, madamo nga salamat sa inyo mga kabyanan. Kag God bless sa inyo tanan mga kabyanan. Bless. Gusto biya ka? Yes, sir. Sige, sige. Oo.